Makinabang ka ba sa bagong senior pension? Mga kababayan, sandali lang. Kung ikaw o ang iyong mga magulang ay senior citizen, kailangan mong manood nito hanggang dulo dahil may malaking pagbabago na magaganap sa Enero hanggang Pebrero 26. Alam mo ba na may bagong listahan na? At baka ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay kasama na dito? Hindi na ito biro-biro dahil opisyal na ang announcement at maraming senior citizens ang makakatanggap ng pensyon na matagal nang hinihintay. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kumpleto at detalyadong impormasyon tungkol sa sino-sino ang kwalipikado sa bagong pension program. Magkano ang matatanggap mong buwan ng pensyon? Paano mag-apply? At ano ang mga requirements? Kailan magsisimula ang distribution? Ano ang mga deadline na dapat mong tandaan? Hindi ka dapat magpahuli dahil limited lang ang slots at may specific na deadline ang application. Marami ng seniors ang nag-aabang at baka malate ka pa. Kaya mga ka-YouTube, kung gusto mong malaman kung kasama ka sa listahan at paano makakakuha ng benepisyo na ito, manatili at panoorin ang buong video. At huwag kalimutan, kung nakatulong sa ang video na ito, paki-like at isubscribe para sa mas maraming updates tungkol sa senior benefits at programs. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Your Name at welcome sa channel na ito kung saan kami ay nag-o-update ng mga pinakabagong balita tungkol sa government benefits, pension programs, at lahat ng dapat ninyong malaman para sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong pamilya. At sa video na ito talagang sobrang importante ang topic na ito dahil direktang nakakaapekto ito sa milyon-milyong senior citizens dito sa ating bansa. Alam ko na marami sa inyo ay naghihintay na ng mahabang panahon para sa update na ito. Ilang taon na rin nating pinag-usapan ang bagong pension program para sa ating mga senior citizens. At ngayon, opisyal na po ito. Hindi na ito chismis. Hindi na ito chismis sa kanto, kundi tunay na balita na galing mismo sa gobyerno. Ang bagong senior pension program ay ipapatupad na simula Enero hanggang Pebrero 2026 at kailangan nating maging handa dahil maraming requirements at proseso ang dapat nating sundin para makasiguro na makakakuha tayo ng benepisyong ito. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang linawin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bagong pension program na ito. Marami kasi akong nababasa sa comments at sa mga messages na natatanggap ko na may confusion pa rin. May mga nagsasabi na ito raw ay replacement sa existing pension. May nagsasabi naman na ito ay additional. Kaya hayaan ninyong i-explain ko ng maayos at detalyado para walang kalituhan. Ang bagong senior pension program na ito ay bahagi ng Expanded Social Protection Program ng gobyerno para sa ating mga nakatatandang kababayan. Ito ay isang supplementary benefit. Ibig sabihin, dagdag po ito sa existing benefits na natatanggap na ng ating mga seniors. Kung meron na kayong tumatanggap na GSS pension, SSS pension, or iba pang government pension, patuloy pa rin kayong makakatanggap niyan. Ang bagong program na ito ay para sa mga senior citizens na hindi pa covered ng major pension programs o kaya naman ay may kulang pa sa minimum threshold na itinakda ng gobyerno para sa dignified living ng ating mga matatanda. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified dito. Una sa lahat, dapat kayo ay 60 taong gulang at higit pa. Ito po ay strict requirement at walang exemption dito. Kahit 60 taong gulang ka pa lang ngayong taon, basta magiging 60 kaon or before December 2025, qualified ka na para sa program na ito. Pangalawa, kailangan mo ng valid senior citizen ID. Alam kong marami pa ring seniors na walang ID. Kaya kung wala ka pa, kailangan mo nang mag-apply sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo or City Hall. Madali lang naman ang proseso at karamihan ng LGU ay may express lane na para sa seniors. Pangatlo, kailangan mong permanenteng nakatira dito sa Pilipinas. Hindi kasama dito ang mga OFW seniors o yung mga nakatira na permanently sa ibang bansa. Ito ay exclusively para sa mga seniors na dito mismo nag-reside at nag-contribute sa ating ekonomiya. Pang-apat, hindi ka dapat regular beneficiary ng GSIS or SSS pension na umaabot na sa minimum threshold. Ano ba ang minimum threshold na yan? Currently, ang threshold ay buwanan. Ibig sabihin kung ang combined pension mo mula sa lahat ng sources ay hindi pa umaabot ng 5,000 piso buwanan, qualified ka para sa supplementary pension na ito. Pero may additional requirements din tayo na kailangan ninyong alamin. Kailangan ninyong mag-submit ng proof of residency. Pwedeng barangay certificate, utility bills,
o kahit anong dokumento na magpapatunay na kayo ay naninirahan sa address na inyong ilalagay sa application. Kailangan din ng valid government-issued ID bukod sa senior citizen ID ninyo. Pwedeng postal ID, PhilHealth ID, or kahit national ID kung meron na kayo. At kailangan ng accomplished application form na makukuha ninyo sa DSWD office or sa online portal ng government. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakahinihintay ng lahat. Magkano ba ang matatanggap natin dito? Based sa latest advisory ng DSWD, ang basic monthly pension ay 3 piso, pero hindi po dyan nagtatapos. May additional allowances pa na pwede ninyong makuha depende sa inyong situation. Kung kayo ay solo senior, ibig sabihin, walang anak na tumutulong or walang legal guardian na may income, may additional 1,000 piso kayo. Kung kayo ay may disability or may chronic illness na nakacertify ng licensed physician, may another 1,000 pesos allowance. At kung kayo ay nasa 4th class or 5th class municipality, may dagdag 500 piso para sa cost of living adjustment. Kaya tignan ninyo, kung ikaw ay solo senior na may disability at nakatira sa remote area, ang total monthly pension mo ay pwedeng umabot ng 5,500 piso. Hindi ito malaking halaga para sa iba, pero para sa maraming seniors na walang regular income, ito ay napakalaking tulong. Isipin ninyo na lang 5,000 piso kada buwan. Yan ay 5,000 piso sa isang taon. Pwede na yan pambili ng maintenance medicine, pambayad ng bills o kahit pang emergency fund lang. Pero, tandaan natin ang pension na ito ay hindi automatically matatanggap. Kailangan ninyong mag-apply at very important na sundin ninyo ang tamang proseso at deadline. Ang application period ay magsisimula ng Enero 2, 2026 at magtatapos ng Pebrero 28, 2026. Ibig sabihin, meron lang kayong 2 buwan para mag-apply. Pagkatapos ng Pebrero 28, hindi na tatanggapin ng late applications for the first batch. Baka may second batch pa later in the year. Pero hindi guaranteed yan. Kaya mas mabuti nang sumali kayo sa first batch para sigurado. Paano ba mag-apply? Merong 2 paraan. Una, pwede kayong pumunta personally sa DSWD office sa inyong area. Dalhin lang ninyo lahat ng required documents. Fill up the form, submit, tapos antayin na lang ang confirmation. Usually, makukuha ninyo ang confirmation within 3 to 5 working days kung kompleto ang documents ninyo. Pangalawa, pwede din kayong mag-apply online through the DSWD portal. Pero kailangan ninyong mag-register muna ng account, upload ang scanned copies ng documents ninyo at fill up ang online form. Mas convenient ito kung ayaw ninyong pumila sa office pero kailangan ninyong may access sa computer or smartphone at may internet connection. Maraming seniors ang natatakot sa online application, hindi nila alam paano pero huwag kayong mag-alala. Maraming barangay ngayon ay nag-o-offer ng assistance para sa online applications. Pwede kayong lumapit sa barangay hall ninyo at magtanong kung may available assistance. Usually, may mga youth volunteers or barangay staff na tumutulong sa seniors para sa ganitong proseso. At kung meron kayong mga apo o mga anak, pwede din ninyong hilingin sa kanila na tulungan kayong mag-apply online. Ngayong napag-usapan na natin kung paano mag-apply, pag-usapan naman natin kung kailan kayo makakatanggap. According to the implementation timeline, ang first batch ng beneficiaries ay makakatanggap na ng pension by March 2026. Ibig sabihin, kung nag-apply kayo ng January, by March, meron na kayong pension. Ang payout ay buwan-buwan at pwede ninyong piliin kung paano ninyo gusto matanggap. May 3 options kayo. Unang, direct deposit sa bank account ninyo. Ito ang pinaka-convenient kung meron kayong existing bank account. Pangalawa, through Land Bank or DBP cash card na ibibigay sa inyo ng DSWD. Ito ang para sa mga walang bank account. At third, through partner remittance centers. Kung nasa remote areas kayo na walang bank branches. Ang maganda dito, walang maintaining balance ang cash card at walang transaction fee kung gagamitin ninyo sa ATM ng Land Bank or DBP. Kaya kahit malayo kayo sa city centers, may access pa rin kayo sa pera ninyo at every month, automatically credited na ang pension ninyo. Hindi na kayo kailangan pumila or mag-claim physically unless problema sa card ninyo. Pero syempre, bilang responsible citizens, kailangan din nating pag-usapan ang mga obligations natin bilang beneficiaries. Una, kailangan nating i-update ang DSWD every year kung may changes sa ating status. Halimbawa, kung nag-start ka na makatanggap ng SSS pension na umaabot na sa threshold, kailangan mong i-report yan para ma-adjust ang benefits mo. Pangalawa, ang pension na ito ay strictly para sa personal needs ninyo. Hindi pwedeng ibenta, ipahiram, or i-transfer sa ibang tao.
At pangatlo, kailangan ninyong mag-recertif every year na kayo ay buhay pa at qualified pa rin. Ito ay para maiwasan ang fraud at para masiguro na ang pondo ay napupunta talaga sa mga nangangailangan. Alam ko na may mga nag-aalala dyan na baka hindi sila ma-approve or baka may magiging problema sa application nila. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang common reasons kung bakit nare-reject ang applications. Unang dahilan, incomplete documents. Kaya very important na double-check ninyo lahat bago mag-submit. Pangalawang dahilan, hindi tugma ang information sa ID at sa application form. Halimbawa, iba ang spelling ng name sa senior citizen ID ninyo compared sa birth certificate. Kaya siguraduhin ninyo na consistent lahat ng documents ninyo. Pangatlong dahilan, hindi nakapag-submit within the deadline. Kaya ulitin ko, Enero 2 hanggang Pebrero, 28 lang ang window ninyo. At gusto ko ring i-address yung mga common questions na natatanggap ko. Una, pwede ba kayong mag-apply kung wala kayong birth certificate? Yes, pwede. May alternative documents na pwedeng gamitin like baptismal certificate or late registration of birth. Pangalawa, ano mangyayari kung namatay ang beneficiary? Ang pension ay automatic na terminate pero may death benefit na one-time payment na ibibigay sa legal heirs. Pangatlo, pwede ba kayong mag-apply kung nasa ospital kayo o bedridden? Yes, may provision para sa representative application pero kailangan ng special power of attorney at medical certificate. Marami rin akong naririnig na nag-aalala sa sustainability ng program. Totoo bang matagal itong tatagal o baka after 1 year mawala na? Based sa government statements, ito ay fully funded program na backed by national budget allocation. May ERM-KED funds na specifically para dito at ang projection ay minimum of 5 years ang guaranteed implementation. At syempre, kung successful ang program at nakikita ng government na talagang may positive impact, malaki ang chance na ito ay maging permanent fixture ng social protection system natin. Gusto ko ring i-highlight na ito ay parte lang ng mas malaking social reform agenda ng government. Kasunod nito ay may mga planned programs din para sa persons with disabilities, para sa solo parents at para sa indigenous peoples. Kaya nakikita natin na gradually nag-expand ang safety net ng government para sa vulnerable sectors. At ito ay magandang development dahil ibig sabihin unti-unti nang nare-recognize ang importance ng social protection hindi lang para sa empleyado kundi para sa lahat ng Pilipino. Para sa mga meron pang tanong or concerns, meron kayong pwedeng tawagan na hotline. Ang DSWD hotline ay available from 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday. Meron din silang email support at Facebook page kung saan kayo pwedeng mag-send ng messages. At very responsive naman sila based sa feedback na natatanggap ko mula sa viewers. Usually within 24 hours may reply na kayo. Sa pagwawakas gusto kong hikayatin kayong lahat na samantalahin itong opportunity. Hindi ito basta-basta benepisyo. Ito ay recognition ng government sa contributions ninyo sa society. Kayo ang bumuo ng Pilipinas na ating tinatahanan ngayon. Kayo ang nagtrabaho, nag-aral, nag-sacrifice para sa susunod na henerasyon. At ngayong senior citizens na kayo, deserve ninyo ng dignified life at security. Kaya mga ka-YouTube, kung kayo ay qualified, mag-apply na. Kung ang parents ninyo ay qualified, tulungan ninyo silang mag-apply. Kung may kakilala kayong senior na walang kamag-anak na tumutulong, i-share ninyo sa kanila ang video na ito. Let's help each other para walang maiwan sa programang ito. At huwag kalimutang mag-like ng video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest news tungkol sa government programs at benefits. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Ingat tayong lahat. M.